Sa ibang balita, nagsagawa ng consultative meeting ang Senate Blue Ribbon Committee ng tinaguriang new majority. Imbitado at nasa Senado ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico. Pero hindi sila humarap sa komite. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Nasa Senado man sila ngayon Lunes, pero hindi humarap ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee kahit inimbitahan sila. Sa halip, nagpunta lang sila sa opisina ni Senador Robin Padilla. Nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod, at si Ginoong Mike Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Ang pagpapatawag sa 18 na nagpakilalang Blue Ribbon Committee ng paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano ayaw kilalanin ng Blue Ribbon Committee ng tinaguriang new majority. Kabilang ang itinalaga nilang chairperson ng komite na si Senador Erwin Tulfo. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. At dahil ilang beses nang nililinaw ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Marines na hindi nila naging miyembro ang ilan sa 18, may mungkahi si Senador Raffy Tulfo. Let me call them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Wala man ang 18, tinalakay ng komite ang kanilang joint affidavit. Pinuna ni NBI Director Melvin Matibag ang aniyay kahinaan at pabago-bagong testimonya ng mga ito. Ang core allegation, nakas ang laman ng maleta, ay madalas hearsay lamang. Hindi napatunayan ang mga alegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Iniulat naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na karamihan sa mga kasong nirefer sa kanila kaugnay sa flood control ay naisampa na sa korte. Umabot na rin anya sa mahigit 800 million pesos ang nabawi ng gobyerno. Muli ring pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang aligasyon ng 18 na dinalhan siya ng pera. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo, o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang. Hindi tayo narito upang magbigay ng hatol batay lamang po sa mga haka-haka. Narito tayo upang alamin ang katotohanan. Bandang tanghali, tinapos na rin ang pagdinig para raw makatutok ang mga senador sa lindol sa Mindanao. Kahit hindi na sila sinipot ng 18, iimbitahan pa rin umano sila ng Blue Ribbon Committee. Dito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con. Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Handa rin anya si Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit kung maghihiring na ang kanyang komite. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.